Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 481 hanggang Kabanata 490. Kabanata 481. Gayunpaman, kahit ano pa man ang dahilan, ngayon, tiyak na hindi mamamatay si Yehan dahil inilagay ng baliw ang kanyang mga salita. Kung pipilitin ni Merong Heto na gawin ang kanyang sariling paraan, kung gayon ang resulta ng paghihintay sa kanya at sa pamilyang Merong ay ang pagwawalis ng baliw sa kanyang pamilya. Ilang tao sa mundo ang nang-ahas na pagdudahan ang sinabi ng baliw. Dahil kaya niyang sabihin ito, kaya niyang gawin ito, hindi ito walang laman na salita. Si Merong Heto na mapagmataas at mapagmataas, nang-ahas ba siyang hamanin ang isang baliw? Natatakot ako na hindi niya hahayaang manghiram ng lakas ng loob ni Merong Heto. Ngayon, ang balita na ang baliw ay lumabas mula sa bundok ay ikakalat sa buong China sa maikling panahon. Alam ng lahat na sa ilalim ng mga pangyayaring ito, mayroon pa ring lakas ng loob si Merong Heto na hamanin ang mga salita ng baliw. Sa sandaling ito, ang mukha ni Merong Heto ay napakasama. Tinitingnan si Yehan na napakalapit, madali niyang mapatay si Yehan sa isang galaw, ngunit hindi siya makagalaw. Ang galit ay halos magdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang isip. Yehan. Isang mababang ungol, isang galit, pagngangalit ng tunog ng ngipin ay nagmula sa bibig ni Merong Heto. Ang kanyang ekspresyon ay madilim at malamig, tulad ng isang makamandag na ahas. Dumating siya sa Shaoyang City mula sa Jiangcheng nang may malaking pagdiriwang. Babalik ba siya ng ganito? Hindi mapagkasundo si Merong Heto, at hindi maililipat si Yehan sa loob ng isang taon, kung gayon, pagkatapos ng isang taon, sa kasalukuyang lakas ni Yehan, saan siya magpapatuloy pagkatapos ng isang taon? Magiging mas malakas ba siya kaysa sa kanya? O mas mahina pa rin kaysa sa kanya? Gayunpaman, kahit na hindi mapagkasundo si Merong Heto, hindi pa rin siya nang ahas na galawin si Yehan sa sandaling ito. Kung gagalawin niya si Yehan, kasama ang karakter ng isang baliw na gumagawa ng kanyang sinasabi, tiyak na magdurusa ang kanyang pamilyang Merong. Ang takot ng lalaking iyon ay nagulat na sa mundo 20 taon na ang nakalilipas. Ngayon, hanggang saan na ang kanyang lakas? Ang pagpatay kay Yehan at ang pagsira sa pamilyang Merong, alin sa mga kahihinatnan ang mas mahalaga? Bumalik ka sa Jiangcheng. Sa huli, tiniis ni Merong Heto ang nakakatakot na mga saloobin ng pagpatay sa kanyang puso, at umalis na may malakas na pakiramdam ng galit at kawalang kasiyahan. Habang papalayo siya ng papalayo, ang Diyos ng kamatayan ay umatras ng may pag-iingat sa sandaling ito. Siyempre, hindi sila mananatili at magpapatuloy sa pakikipaglaban, ang pangkalahatang lakas ng pakikipaglaban ng Qianlongwei ay hindi gaanong mahina kaysa sa kanila. Pinapanood ang pag-alis ni Merong Heto, sa sandaling ito, si Yehan, na umaasa lamang sa isang kalooban upang suportahan siya, sa wakas ay hindi na makayanan, ang kanyang matangkad at tuwid na katawan na parang pine ay bumagsak ng dahan-dahan, at ang isa na malapit ng pumikit sa isang sandali, isang pakiramdam ng kaluwagan ang sumilay sa kalaliman ng kanyang mga mata. Sa huli, nakaligtas siya. Kahit na nawala ang kalahati ng kanyang buhay, halos siya ay pumunta upang makita si Panginoon yan. Matapos ang labanan, kumakalat ito sa bilis ng bagyo. Ang mga nakakaalam ng resulta ng labanan ay lahat ay nagulat at walang imak. Ang makapangyarihang Merong Heto ay hindi pinatay si Yehan, gayunpaman, pagkatapos malaman na ang baliw ay nakialam sa labanan, ang mga boses ng mundo ay halos iniwan si Yehan, at pinag-uusapan nila ang lalaking nawala sa loob ng halos 20 taon. Baliw, isang lalaki na may nakamamanghang talento at walang hangganang pagmamataas, ang kanyang reputasyon noong panahong iyon ay katulad lamang ni Nolan Mietian sa Hilaga ngayon. Sa panahong iyon, walang sino man ang makakapagkatalo sa baliw maliban sa Southern Sword God. Mula sa timog hanggang sa Hilaga, pinigilan nila ang hindi mabilang na makapangyarihang mga tao na may natitirang mga kasanayan, at nagulat sila sa China. Ngayong lumabas na sa bundok ang baliw, ang buong China ay magkukulo. Ang mga kamangha-manghang talento at matatalinong tauhan noon ay muling lilito sa paningin ng mundo isa-isa. 3 araw na ang nakalipas mula sa labanan ni Yehan at Merong Heto. Matapos ang labanang iyon, si Yehan ay nahulog sa isang pagkawala ng malay. Nasa pagkawala ng malay siya ng 3 araw, at unti-unti siyang nagising ngayon. Sa labanan kay Merong Heto, si Yehan ay malubhang nasugatan.
Ang suntok ay halos nagdulot kay Yehan ng kalahati ng kanyang buhay. Kung hindi dahil sa katotohanan na kinilala ng Chiyu Godgo ang Panginoon at pinalakas ang kanyang katawan, ang galaw ni Merong Heto ay imposible para sa kanya. Sa sandaling ito, sa tabi ng kama ni Yehan, napapaligiran ng ilang magagandang babae. Ang mga babaeng ito ay syempre sina Exi Hanyan, Zhang Yuming, Tao Yiran, at Lin Feizo. Ang pinsala ni Yehan ay nagdulot sa kanila ng pagkataranta, dahil natatakot sila na si Yehan ay pagkatapos matulog, hindi na sila bumangon, ngunit salamat sa pagsisikap ni na Leng Wufei at iba pa na aliwin sila, kumalma sina Exi Hanyan at iba pa at nagsimulang magpalitan ng pag-aalaga sa tabi ng kama ni Yehan 24 na oras sa isang araw, hindi man lang pumupunta sa Wen Chao Group. Para sa kanila, 100 Wen Chao Group ay hindi katumbas ng isang Yehan. Well, Senior Sister Zhang, nasaan ang pantalon ko? Matapos uminom si Yehan ng isang mangkok ng sabaw ng manok na ginawa mismo ni Exi Hanyan, tiningnan niya ang 4 na babae na nakatayo sa tabi ng kama at tumingin sa kanya ng hindi kumukurap na nagdulot sa kanya ng kaunting kahihiyan. Dahil, natuklasan niya na nawawala ang kanyang pantalon at hindi niya alam kung sino ang tumulong sa kanya na tanggalin ang mga ito nang siya ay walang malay. Hoy, nahihiya ka pa rin. Nang makita ang kahihiyan ni Yehan, nagtinginan sina Zhang Yuming at iba pa sa dibdib ni Yehan. Sa sandaling matanggal ang mga damit, ang kanilang nakakurba, bakal na katawan ay nagdulot ng pagtibok ng kanilang mga puso. Narito, Hanyan, maaari ka bang lumabas sandali, gusto kong magbihis. Hindi na matiis ni Yehan ang pagtitig ng mga mainit na mata ng 4 na babaeng ito. Karamihan sa kanyang mga sugat ay gumaling na, at hindi na kailangang humiga ito ay nasa kama. Ngayon, ang pinakamalaking pag-aalala niya ay kung gagawa ba ng anumang bagong hakbang si Merong Heto pagkatapos niyang umalis. Ano ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang China? Oh, sige. Pagkarinig sa mga salita ni Yehan, tumango ng nahihiya si Exi Hanyan. Ano ba, Hanyan, pagkatapos pagsilbihan ang lalaking ito ng 3 araw, hindi mo pa nakikita ang dapat mong makita. Kinulat ni Zhang Yuming ang kanyang mga labi, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at sinabi, gusto mong lumabas at maglaro muli, sasabihin ko sa iyo, walang pinto, kailangan mong makuha ang pahintulot ng 4 sa amin bago ka makababa ng kama, at nahihiya ka, hindi pa namin nakikita ang iyong karne sa nakaraang ilang araw. Pagkarinig nito, dumilim ang mukha ni Yehan. Damn, talagang hindi nila nakita ang lahat, di ba? Pagkarinig sa mga salita ni Zhang Yuming, hindi nakaramdam ng kahihiyan sina Lin Feizo at Tao Yiren, ngunit namula agad ang mukha ni Exi Hanyan pagkarinig nito. Sinabi mo ba ito sa harap ni Han? Yumeng, huwag kang mag-imbento ng mga kwento, kapatid ko si Yehan. Nagtalo si Exi Hanyan na may namumulang mukha. Yuyuyu, kaya kapatid ko siya, sino ang responsable sa pagtingin ng nakababatang kapatid na babaeng ito sa lahat ng aking kapatid? Nang makita ang pamumula ni Exi Hanyan, tumawa si Lin Feizo sa tabi niya na parang natatakot na hindi magiging magulo ang mundo. Nag-interview rin si Tao Yiren sa oras na ito at sinabi, nakita na ng 4 sa atin ang katawan ng lalaking ito, gusto mo bang magpahayag ng iyong opinyon? Sa tingin ko kailangan. Tumango ng kalmado si Zhang Yuming, kinuha ito para sa ipinagkaloob. Kabanata 482. Tigilan mo na. Nang marinig ang sinabi ng mga babaeng ito isa-isa, lalong dumilim ang mukha ni Yehan. Kung ang mga babaeng ito ay magpapatuloy sa pakikipag-usap, marahil ay magsasabi sila ng mas mapang-akit na bagay. Senior Zhang, maaari ka bang lumabas muna? Nagtamo ako ng malubhang pinsala sa pagkakataong ito. Kailangan ko ng swerte upang ayusin ang aking hininga. Ang prosesong ito ay hindi maaaring maistorbo ng iba. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, pinagmasdan ni Zhang Yuming at iba pa si Yehan ng may pag-aalinlangan. Ang lalaking ito ay talagang hindi namumula at ang kanyang puso ay tumalon nang magsinungaling siya. Tingnan mo kung gaano ka-promising, hindi mo kayang tiisin ang ilang salita. Binigyan ni Zhang Yuming si Yehan ng isang tingin ng paghamak, pagkatapos ay lumapit at kinuha ang isang bagong itim na suit mula sa aparador. Ang suit ni Yehan ay hindi na maisusuot, ang suit na ito ay binili ni Zhang Yuming at iba pa para kay Yehan sa mall. Suotin mo ito, ngunit hindi ka maaaring magpatakbo-takbo, nasa labas kami ng silid, kung nang ahas kang magpatakbo-takbo, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa nunal sa iyong puwit. Sulyap ni Zhang Yuming kay Yehan ng may pagmamalaki, at pagkatapos ay tumingin kay Yehan. Sa ilalim ng madilim na titig ni Han, ang 4 ay sa wakas ay umalis sa silid. Nang makita ito, paano pa kaya patuloy na mahiga sa kama si Yehan? Matapos tumalon pataas at pababa, sinuot niya ang kanyang mga damit, at pagkatapos ay tumalon palabas ng bintana.
Ang bilang ito ay pag-aari ni na Exihan Yan at iba pa. Ngayon ay hahanapin ito ni Yehan. Nalaman ni na Leng Wufei at iba pa ang sitwasyon sa gitnang China nitong mga nakaraang araw. Nang dumating sila sa villa sa tapat, naroon ang magkapatid na Chen, Leng Wufei, Sun Bumir, at Zhou Lai, at nakaupo rin si Xia Ben sa isang sulok na may mapurol na ulo. Hindi siya masyadong nagsasalita, maliban sa pakikipag-usap kay Yehan. Maliban sa mga pag-uusap, halos hindi siya nagsasabi ng ilang salita sa ibang tao. Karaniwan, ang iba ay nagsasalita at nakikinig siya. Nang makita si Yehan na paparating, tumayo si Leng Wufei at nagsabi ng may ngiti, inaakala ko na darating ka rin ngayon, kumusta naman, hindi ba maganda ang pag-enjoy sa magandang kapalaran ng nakalipas na 3 araw? Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at umupo sa tapat ni Leng Wufei, at sinabi, mas gugustuhin kung hindi magkaroon ng magandang kapalaran na ito, sa pamamagitan ng paraan, Sir, mayroon bang paggalaw sa gitnang China nitong mga nakaraang araw? Sabi ni Leng Wufei, mula nang mapilitang umalis si Merong Heto ng baliw, wala nang malaking paggalaw sa gitnang China. Tahimik si Merong Heto sa nakalipas na 3 araw. Tila gumana ang mga salita ng baliw. Hindi na niya kami kayang hawakan ngayon, ngunit kahit tahimik si Merong Heto ngayon, ngunit maraming masters mula sa Xingyi sect ang lumitaw sa Shaoyang City kamakailan, at tila para sila sa iyo. Xingyi man. Ngumiti si Yehan at nagsabi, ang huling pagkakataon na nagtulungan ang mga taong ito kay Zhou Banroo upang harapin ako ay hindi matagumpay, tila hindi pa sila sumusuko, at pansamantalang nalutas ang krisis kay Merong Heto. Panahon na upang linisin sila. Magsasagawa ng aksyon laban sa Xingyiman. Kumunat ang loo ni Chen Tianxing, at sinabi, Yehan, mas mabuting maging maingat kapag nakikitungo sa grupong ito ng mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts. Kung ilalabas mo ang mga master sa likod ng Xingyiman, ito ay magiging mas mahirap kaysa sa pakikitungo kay Muronghe. Mayroong kahit na mas mahirap na mga bagay na dapat gawin. Senior, huwag kang mag-alala. Pagkaraan ng ilang sandali, magagawa nating magdagdag ng isang grupo ng mga masters. Kahit na pansamantalang naalis ang krisis sa panig ni Merong Heto, hindi magpapahinga si Yehan sa kanyang pagbabantay. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na si Merong Heto ay hindi maaaring hayaan itong ganito, kaya ang huling grupo ng mga tao mula sa Tengchong na nagsimulang mag-ensayo sa simula ay dapat lumabas at magpakita ng kanilang mga mukha. Siyempre, bago pumunta sa Tengchong sa pagkakataong ito, kailangang bumalik si Yehan sa Shanghai City. Ang mga tabletop sa kamay ni Zhao Hengtian ay dapat na naubos na. Upang hayaang lumaki ang grupong nagsasanay, kailangang durugan ni Yehan ang mga tabletop ang gamot ay pumasok, at hindi lamang ang grupong nagsasanay, sina Sun Bumir, Zhou Lai, at ang 4 na mahusay na Dragon Generals ay kailangang mapabuti ang kanilang lakas sa lalong madaling panahon. Sa hinaharap, ang mga taong haharapin niya ay magiging mas malakas, at magiging imposible nang walang mga nangungunang eksperto sa paligid niya. Sa Hilaga, sa Yanjing City, ang Yan Family Courtyard. Sa sandaling ito, hawak ni Old Man Yan ang isang aklat ng Chronicles of the Three Kingdoms at tahimik na nanunood, tila nag-concentrate dito. Tahimik na nakatayo si Keyang sa likuran ni Old Man Yan. Ang dalawang matandang lalaki ay may isang tahimik na pag-unawa, kahit na sila ay mga gwardya at mga master sa mga tuntunin ng relasyon. Ngunit sa katunayan sila ay kasing lapit ng magkapatid. Gayunpaman, sa oras na ito, isang lalaki ang dahan-daang naglakad papasok mula sa labas. Dahan-dahan siyang naglakad, tinitignan ang lumang bahay na ito sa daan, na may mga mata na puno ng pagkadismaya at pinigilang pagmamataas. Mayroon ding isang ugnayan ng nostalgia, nang siya ay narito, mayroon siyang pinakamagandang alaala sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang lugar na ito ay hindi nagbago, ito ay pareho pa rin. Sa sala, nakita na ni Keyang ang middle-aged na lalaking paparating, ngunit hindi nagsalita si Mr. Yan, at hindi rin siya magbubukas ng bibig. Sa wakas, ang lalaki ay naglakad papasok sa sala, at walang sinumang lumabas upang pigilan siya sa daan. Nakatayo sa sala, tiningnan ng lalaki ang matandang lalaking nag-concentrate sa pagbabasa ng isang libro, na parang wala siya. Mahina ang ngiti ng lalaki, lumapit, at lumapit. Kinuha niya ang Romance of the Three Kingdoms mula sa kamay ni Mr. Yan, at itinapon ito sa looban. Kung ang eksena na ito ay makikita ng mga disipulo sa ilalim ni Mr. Yan, tiyak na sila ay magugulat at walang imak. Ang tanging taong nang ahas na kumilos ng may pagmamalabas sa harap ni Mr. Yan ay ang nasa harapan niya. Ikaw na bastardo, pulutin mo ito para sa akin. Si Old Man Yan ay labis na nagalit sa mga ginawa ng lalaki na halos sumabog ang kanyang balbas at tinitigin siya, kaya halos siya ay naghagis ng kutsilyo at baril. Old Man Yan, hayaan mo akong pulutin ito, sa tingin mo ba posible?
Ang baliw ay ngumiti ng may pagkadismaya, at sinabi, okay, napakaraming taon na, at ang iyong ugali ng pagkukunwaring malalim ay hindi nagbago. Ang pagtawag, hindi ba dapat para lang tulungan ang batang iyon sa timog? Sabihin mo sa akin, ano ang hinahanap mo? Masyado akong abala, pagkatapos makinig sa iyo, kailangan kong makipagkita sa ilang matandang kaibigan. Nang marinig ito, tumawa si Old Man yan at sinabi, nakakita ng matandang kaibigan, kung gayon, hinahangaan mo ba? Nakita mo na ba siya o hindi, ikaw na walang silbing bagay. Nang marinig ang mga salita ni Old Man yan, dumilim ang mga mata ng baliw. Sino sa mundong ito ang may utang sa kanya? Pagkatapos, ito ay siyan admiration. Old Man yan, ito ay isang bagay sa pagitan nating dalawa, at walang kinalaman sa iyo. Mahina ang sabi ng baliw, sabihin mo sa akin, bakit mo gusto akong tulungan ng batang iyon? Hindi ka kailanman gumagawa ng mga bagay na hindi ka interesado. Gusto mong malaman. Tiningnan ni Old Man yan ang baliw at tumawa, at sinabi, pagkatapos mong bayaran ang iyong utang sa aking anak na babae, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Gayon din, kung may mangyayaring masama sa binata sa timog, kung ililigtas ko ang matandang buhay na ito, babalatan ka rin, kaya huwag kang babalik kapag lumabas ka sa pagkakataong ito, at bigyang pansin ang timog, marahil, hindi mo na kailangan na sabihin ko sa iyo ang sagot, mahahanap mo ito sa iyong sarili. Nang marinig ito, kumunat ang noo ng baliw, at pagkatapos ay sinabi, matandang lalaki, anong uri ng mga charades ang nilalaro mo para sa akin? Maaaring nagpaplano ka ng isang bagay upang hayaan akong tumalon dito. Kahit na may pagpaplano, matatakot pa ba ang isang baliw? Tumawa si Old Man yan, at sinabi, mas mabuting tandaan mo ang sinabi ko ngayon, kung hindi, hindi ako magiging vegetarian kung magsisimula akong maging malupit. Kabanata 483. Pinagbabantaan mo pa rin ako, matandang lalaki, karapat-dapat ka ba? Tumawa rin ang baliw na may isang hitsura ng pagmamataas na lumitaw sa kanyang mga mata. Sa mundong ito, hindi gaanong maraming tao ang makakapagbanta sa kanyang baliw. Nang makita ang eksena ng matanda at bata, ang dalawang nagtitigan sa isa't isa, ang mga sulok ng bibig ni Keyang ay kumukurap. Bakit ang dalawang taong ito, na orihinal na Weng at ang kanyang manugang, ay parang mga kaaway na hindi nagkikita? Well, para kay admiration, hindi ko alam kasing dami mo, isang matandang lalaki. Anuman, wala ka ng ilang taon na mabubuhay. Sa wakas, binawi ng baliw ang kanyang titig, umupo sa upuan na nakatawid ang kanyang mga binti, at nagsabi na may isang maluwag na hitsura. Nang marinig ni Mr. Yan ang kanyang mga salita, namula ang kanyang mukha sa galit, at tinuro siya at sumigaw, lumabas ka rito ng mabilis, kung hindi ka lalabas, babarilan kita. Nang makita na talagang nagalit si Old Man Yan, at hindi na nang ahas pang magalit sa kanya ang baliw. Kung talagang namatay siya sa galit, maraming tao ang mapupuot sa kanya. Sigurado, lalabas na ako, matandang lalaki, huwag kang magalit, babalik ako ulit sa susunod. Matapos magsalita, ang figure ng baliw ay kumislap at direktang umalis sa sala, pumapasok at lumalabas ng malaya na parang hangin. Bastardo, halos 20 taon na, at ang bastard na ito ay mayroon pa ring masamang ugali. Talagang gusto ko siyang barilin. Si Old Man Yan ay nanginginig sa galit. Kung hindi dahil kay Yehan, mas gugustuhin niyang hindi na siya makita sa kanyang buhay. Ang bastard na ito, gaya ng kasabihan, ang kanyang manugang ay kalahati ng isang anak, pinalaki ang kanyang anak upang alagaan ang kanyang pagtanda, ngunit ang kanyang manugang ay isang Diyos ng salot na ipinadala ng langit upang patayin siya. Kung siya ay mananatili sa bastard na ito buong araw, maaaring hindi siya magiging mabuti sa loob ng ilang taon mabuhay. Si Keyang ay tumawa mula sa likuran at nagsabi, matanda, huwag kang magalit, walang mali dito, huwag kang mag-alala, nagalit ka sa kanya, at kapag pumunta siya sa lugar ni Miss, tiyak na hindi siya magagalit gaya mo, kayo ay nag-aaway, gumuhit. Nang marinig ito, ang mukha ni Old Man Yan ay naging medyo mas maayos, ngunit nang lumingon siya at nakita si Keyang na tumatawa, agad siyang sumigaw, ikaw na matandang bastardo, hindi ikaw ang nagalit, syempre ayos ka lang, bakit hindi? Tumatawang tae, magmadali upang kunin ang Romance of the Three Kingdoms. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Keyang sa looban at kinuha ang Chronicles of the Three Kingdoms na itinapon ng baliw. Pinunasan ni Old Man Yan ang alikabok sa libro, at pagkatapos ay sinabi sa sarili, kahit na nakakainis ang bastard na ito, ngunit ngayon na siya ay lumabas na sa mga bundok, ang lahat ay magiging mas madaling hawakan. Ang lahat ng mga multo at ahas ay mga ulap. Matapos marinig ito ni Keyang, tumango siya sa pagsang-ayon. Sa pangalan ng isang baliw, gaano karaming tao sa mundo ang makakapagkumpara sa kanya.
Sa timog, sa sandaling ito, si Yehan ay nakabalik na sa Shanghai City. Nang bumalik siya sa pagkakataong ito, tumakbo si Yehan kasama ang isang tanga. Manatili ng magkasama at may sasabihin. Sa pagkakataong ito ay bumalik sa Shanghai City, bilang karagdagan sa mga elixir na kailangan ng mga taong Teng Chong na gamitin, nagplano rin si Yehan na pagandahin ang ilang makapangyarihang elixir para kina Sun Bumiye at iba pa. Ngayon, mayroon siyang gulugad sa paligid niya, ngunit ang tuktok may kakulangan pa rin ng mga masters, at ang lakas ni Sun Bumiye ay dapat na mapabuti ng paunti-unti. Nang siya ay nasa gitnang China, tinawagan ni Yehan si Kai Jackson mula sa Singapore at ipinadala sa kanya ang mga gamot na kailangan niya. Kamakailan, mananatili siya sa Shanghai City upang samahan sina Ye Qing at iba pa, at makipaglaban kay Merong Heto pagkatapos noon, ang pakiramdam ng kamatayan ay nagdulot kay Yehan na higit na pahalagahan ang kanyang mga kamag-anak, kasintahan, at mga kapatid sa paligid niya. Kung isang araw, talagang namatay siya sa paligsahang ito sa ilalim ng lupa, ito ang magiging kanyang mga pagsisisi. Matapos bumalik si Yehan sa Shanghai City, ang buhay na pag-aari niya ay pansamantalang kumalma. Namamasyal siya kasama sina Ye Qing at iba pa araw-araw, kinuha si Xiao Qingcheng mula sa paaralan, nagkaroon ng bar ilan kay Zhou Yuner paminsan-minsan, at paminsan-minsan ay nakikipag-usap kay eldest young Master Tang. Magsama-sama kay Lin Bomo upang makilala ang relasyon sa pagitan ng mga kapatid. Kapag wala kang gagawin, pupunta ka sa Yis Medical Center. Ngayon, ang Yis Medical Center ay naging sikat sa Shanghai City, at maging sa silangang China. Ang mga kasanayan sa medisina ni Liu Zhongyan ay sapat na upang gamutin ang mga karaniwang sakit. Iiwan niya ang mga pasyenteng hindi niya kayang hawakan ng maayos kay Yehan. Kapag bumalik si Yehan, hahayaan niya ang mga pasyenteng ito na pumunta ng personal. Sa makatuwid, ang buhay ni Yehan ay naging napaka-komportable nitong mga nakaraang araw. Mula nang humakbang sa pusod ng patuloy na mga pagtatalo sa ilalim ng lupa, hindi pa nakakapagpahinga si Yehan kasama ang mga taong nasa paligid niya tulad ng ngayon, nang hindi iniisip ang anumang bagay, maging kasama ang mga nasa paligid mo. Sa ganoong komportableng buhay, ang mga gamot na ipinadala ni Kai Jackson ay dumating sa Singapore. Kahit na iginiit ni Kai Jackson na huwag singilin ang pera para sa pagbili ng mga gamot na ito, tinawag pa rin siya ni Yehan ng 200 milyon. Kung ang mga gamot na ito ay ilalagay sa merkado, ito ay napakamahalaga, at ang halaga nito ay higit sa 200 milyon. Wala si Yehan sa ugali ng pagsasamantala sa iba, hindi siya kukuha ng mga bagay na ibinibigay ng libre, kahit na minsan niyang iniligtas ang buhay ni Kai Jackson, hindi ito isang bargaining chip na maaari niyang hilingin ng walang katapusan. Matapos maayos ang mga gamot, nagsimula na ring abala si Yehan sa kanyang sariling mga gawain. Sa maliit na itim na silid ng medical hall, nagsimulang umatras at pagandahin ang elixir si Yehan. Sa unang araw, gumawa si Yehan ng 5,000 Zheng Yuan pills. Sa ikalawang araw, mayroon ding 5,000 boundary breaking pills. Sa ikatlong araw, 5,000 Qi gathering pills. Ang ikaapat na araw, sa ganitong paraan, lumipas ang isang linggo, at ginawa ni Yehan ang lahat ng mga table tasks na kailangan ng grupo ng mga tao sa Teng Chong. Sa mga tuntunin ng dami, malapit ito sa 40,000 table task. Ang batch na paggawa ng mga table task na ito ay salamat din kay Yehan. Ang kasalukuyang lakas ay sapat na malakas, kung hindi, talagang hindi ito makakamit sa isang linggo. Matapos gawin ang mga elixir na ito, nagsimulang gawin ni Yehan ang mga elixir na kailangan ni Sun Bumiye at iba pa. Ang elixir na ito ay naiiba sa mga ordinaryong elixir, at napakahirap, at ang mga gamot ay napakabihira at mahirap hanapin. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Sun Bumi, Zhou Lai, Chen Lungwei at iba pa ay nasa kaharian na ng mga junior governors, at ang mga ordinaryong table tasks ay walang silbi sa kanila. Ang elixir na ginawa ni Yehan para sa kanila ay tinatawag na Longho Elixir, at ang mga katangian ng gamot nito ay napaka-overbearing. Ang elixir na ito ay epektibo kahit para sa mga eksperto sa middle-level governor realm. Matapos itong inumin ni Sun Bumi, Zhou Lai at iba pa, kahit na hindi nila mapabilis ang kanilang lakas at mabilis na tumaas, magagawa nilang umunlad ng paunti-unti, at ang pag-unlad ay mas mabilis kaysa sa kanilang sariling paglilinang. Tumagal ng 2 araw si Yehan upang gawin ang mga dragon at tiger pills. Matapos makumplito ang mga table tasks, mayroong higit sa 100 table tasks sa kabuuan. Ang mga table tasks na ito ay sapat na para kina Sun Bumiye at iba pa na inumin. Matapos ang mga bagay na ito na ang ika-8 araw ng pag-atres ni Yehan. Kabanata 484.
Pagkatapos, nanatili si Yehan sa Shanghai City ng isa pang araw, at kinabukasan, dinala ni Yehan si Silly Ben sa Tengchong. Gayunpaman, pagdating sa Tengchong, natuklasan ni Yehan na ang pamilyang Kon ay nasa problema, at ang problemang ito ay nagmula sa matandang kalaban ni Yehan, ang organisasyon ng mamamatay na may karit. Kapatid na Kunsang, bakit bigla na lang kayo sinalakay ng karit? Maaaring mayroon pa kayong mga kalaban na palihim. Nang makita si Kunsang na haggard sa sandaling ito, kumunat ang noo ni Yehan. Natatakot ako na sapat na ang pagpapahirap sa kanya, at nawalan siya ng maraming timbang. Umiling si Kunsang, at nagsabing mabangis, hindi ko alam kung bakit gusto ng mga bastardong ito na makipag-away sa aking pamilyang Kun. Kung ito ay isang kalaban sa negosyo na humihiling sa kanila na harapin kami, imposible para sa aming pamilyang Kun na hindi ito mapansin. Ang tanging ang paliwanag ay kinamumuhian pa rin ako ng machete at ng aming pamilyang Kun. Natatakot ang machete na harapin ka ngayon, ngunit hindi natatakot ang aming pamilyang Kun. Kamakailan, ang ilan sa aming mga base sa pagproseso ng magaspang na bato ay nawasak ng mga ito. Ang mas nakakagalit pa ay ang pagpatay pa nila sa mga inosenteng manggagawa, ang aming mga pribadong sundalo ng pamilyang Kun ay hindi makakakuha ng bentahe sa kanila sa tuwing nakikipaglaban sila sa kanila, ngunit nagtamo sila ng malubhang pagkalugi. Sabi ni Yehan, tila ang insidenteng ito ay sanhi ko, anuman, ang karit ay dapat mawala mula sa mundong ito. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat si Kunsang, at sinabi niya, Hanzi, gusto mo bang salakayin ang karit? Ang kanilang base ay nasa gilid ng Golden Triangle, kung saan ang mga puwersa ay magkakaugnay, at ang bawat warlord ay mayroong hindi bababa sa isa sa kanila sa lakas ng isang batalyon. Ang pinuno ng karit ay isang warlord, at siya ang pinakamakapangyarihang warlord sa Golden Triangle, kaya medyo mahirap harapin sila doon. Wala iyon. Sabi ni Yehan, sakto lang na mayroon akong isang grupo ng mga tao na kailangang makakita ng dugo, kaya pinayagan ko ang karit na maging isang pampatalas na bato upang patayin ang mga taong ito, at maging tahimik tayo. Kapatid na Kunsang, ang ilang araw na ito Diyos, tulungan mo akong kolektahin ang mga detalye ng karit, at kapag lumabas ako sa kagubatan, pumunta tayo sa Golden Triangle para maglakad-lakad. Sige, tayo'y magkapatid na pupunta sa Golden Triangle para labanan siya. Naiinis na kami sa kanila kamakailan. Sabi ni Kunsang ng mabangis. Nais ni Kunsang na sumugod sa Golden Triangle upang makipaglaban, ngunit kung ikukumpara sa karit, ang pamilyang Kun ay hindi man lang sila kayang talunin, at ang pagpunta sa Golden Triangle ay kamatayan. Gayunpaman, kung gusto ni Yehan na sirain ang karit, magkakaiba ang sitwasyon. Matapos makipag-usap kay Kunsang, sina Yehan at Ben ay dumiretso sa kagubatan. Sa kagubatan, sinasanay ni Zhao Hengtian ang mga sundalo. Ang mga katangian ng grupong ito ng mga sundalo ay mas mahusay kaysa sa unang grupo. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mga piling-piling tao na pinili ni Situ Zhenchen mula sa hukbo, at natural na hindi maihahambing sa mga ordinaryong sundalo sa lahat ng aspeto. Iniisip ko kamakailan, dapat ka bang pumunta rito? Tila tama ang aking kutob. Sina Zhao Hengtian at Yehan ay nakatayo ng magkasama, at tiningnan nila ang grupong mga sundalong nagsasanay sa kagubatan. Ang aura ay napakabangis, tulad ng isang gutom na lobo, medyo mas malupit kaysa sa mga kakila-kilabot na nilalang sa kagubatan. Dito, kung hindi ka malupit, hindi ka makakaligtas. May ilang problema sa labas, at kulang ang mga tauhan. Mahina ang ngiti ni Yehan, ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang binata sa kagubatan. Ang lalaking ito ay mabangis at masama, kahit na siya ay natalo ng mga kakila-kilabot na nilalang, gusto niyang kumagit din ng isang piraso ng karne. Sabi ni Zhao Hengtian, ang batang lalaki na iyong nahanap ay hindi masama. Ang kanyang pag-unlad ay nagulat pa nga sa akin. Nang siya ay unang dumating dito, siya ay medyo mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong sundalo, ngunit ngayon ay naabot na niya ang kaharian ng Piyuan. Ang ganitong uri ng pag-unlad bilis, nakita ko lang ito sa iyo. Ngayon, ang batang ito ay isang outlier din tulad mo. Ngayon na mayroon na siyang mga table task na ipinadala mo, natatakot ako na sa pagtatapos ng taon, ang kanyang lakas ay maihahambing sa unang batch ng mga taong dumating dito upang mag-ensayo. Tulad ng inaasahan mula sa isang taong responsable sa pagpatay ng mga buto, ang kanyang potensyal ay maaari lamang ilabas sa pamamagitan ng pagpatay. Si Yehan ay nasiyahan kay Lin Chi, kasama siya lamang at si Ben, siya ang magiging pinakamay kakayahang general sa kanyang tabi sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumango si Zhao Hengtian. Ang paglaki ni Lin Chi sa proseso ng pagpatay ay kakilakilabot, at tiyak na magiging isang master siya sa hinaharap, na magbubukas ng teritoryo para kay Yehan.
Sa makatuwid, sa panahon ng pagsasanay, si Zhao Hengtian-Tian ay nagbigay din ng espesyal na pansin kay Lin Chi, at hindi man lang nag-aksaya ng pagsisikap upang turuan siya ng Xing Yiquan upang maunawaan niya ang kakanyahan ng mga pagpatay na galaw mula rito. Siyempre, ang paglaki ni Lin Chi ay kakilakilabot at ang mga taong kinuha ni Sito Zhenchen ay hindi masama. Ang mga taong ito ay puno ng pagnanasa sa kapangyarihan. Kailangan nila ng kapangyarihan at bibigyan sila ni Yehan ng malaking kapangyarihan. Ang kondisyon ay sa ilalim ng ganitong uri ng pagsasanay, ang mga taong ito ay makakaligtas lamang upang magkaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan. Ngayon, ang mga taong ito ay hindi sapat na mabuti, hindi bababa sa hanggang sa susunod na taon, ang 50 sundalong kinuha ni Sito Zhenchen ay talagang magagamit. Kapatid na Zhao, tila unti-unting bumabalik ang iyong lakas. Matapos manood ng pagsasanay ng mga sundalo ng ilang sandali, tiningnan ni Yehan si Zhao Hengtian at sinabi. Nang siya ay dumating noong nakaraang pagkakataon, malabo niyang naramdaman na si Zhao Hengtian ay nasa kalagitnaan ng kaharian ng Xiao Rendo, ngunit ang kasalukuyang Zhao Hengtian ay malinaw na nasa parehong kaharian sa kanya, na nagpapakita na si Zhao Hengtian ay nagbabalik ng kanyang dating lakas. Ang dating hari ng Timog Kanluran ay isang makapangyarihang tao na kahit sina Wu Chanzhen at Jiang Yutang ay hindi pinansin. Maaari ba siyang maging mas mahina kaysa sa kanila? Sabi ni Zhao Hengtian na may ngiti, ang kapaligiran dito ay mabuti, at nagbibigay din ito sa akin ng sapat na oras upang mabawi ang aking dating lakas, ngunit dapat kang nagkaroon ng isang napakamakapangyarihang pagkakataon kamakailan, at ikaw ay nasa tuktok na ng Xiao Rendo Master. Ikinumpas ni Yehan ang kanyang mga balikat at nagsabi na may ngiti, sinamantala ko ang Guklan, kaya naging ganito. Sa pamamagitan ng paraan, kapatid na Zhao, sasalakayin ko ang ilang matatandang lalaki ng Xing Yi sect. Ang mukha ni Yehan ay lubhang seryoso, ang mga matatandang lalaki ng Xing Yiman ay may sama ng loob sa kanya, at nagsama pa nga ng puwersa kay Zhou Banroo upang maghanda na patayin siya ng lubusan. Bukod dito, ang mga matatandang lalaki ng Xing Yiman ay tumatalon pa rin sa Washang, naghahanap sa kanya. Ang pagkakataong sumalakay sa kanya, si Yehan ay hindi kailanman magiging malambot sa kanyang mga kaaway, dapat niyang patayin ang mga dapat patayin. Gayunpaman, si Zhao Hengtian ay isang miyembro din ng Xing Yiman noon, kaya naramdaman ni Yehan na kinakailangan na makipag-usap sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, kumunot ang noo ni Zhao Hengtian at sinabi, Hanzi, wala akong pagtutol sa pakikitungo mo sa Xing Yiman, dahil pagkatapos sanayin ng grupong ito ng mga tao, maglalakad din ako sa Xing Yiman. Gayunpaman, mayroong ilang makapangyarihang matatandang lalaki sa Xing Yiman. Kung masaktan mo sila, magiging napakamapanganib ito para sa iyo. Ang pakikitungo sa mga taong tulad ng Xing Yiman kailangan mong maging maingat sa bagay na ito, mas mabuting huwag munang harapin ang Xing Yiman, kung wala na talagang ibang paraan, kung gayon maaari lamang tayong maglaban. Tumango si Yehan, sinabi ni Chen Tianxing, sinabi rin ni Zhao Hengtian, kung gayon, pagdating sa pakikitungo sa Xing Yiman, alam ni Yehan na dapat niyang talagang isipin ito, kung kaya niyang tiisin ito sa ninja, kung hindi niya kaya, kung gayon maaari lamang siyang patayin. Matapos makipag-usap kay Zhao Hengtian ng ilang sandali, dinala ni Yehan ang natitirang 12 sa unang batch ng 24 na taong dumating dito sa lambak sa kagubatan. Ang lakas ng mga taong ito ay nasa Peiyuan na. Sa huling yugto, ang ilang mga tao ay nagtagumpay na rin sa Ren Meridian sa kanilang sarili. Ngayon, gagamitin ni Yehan ang pamamaraan ng pag-reverse upang tulungan ang mga taong ito na maipasa ang ikalawang Meridian ng Rendo, na ginagawa silang lahat ng mga master sa maliit na kaharian ng Rendo. Kung ang lahat sa kanila ay magtatagumpay, kung gayon ang pangunahing puwersa ni Yehan ay magiging 24 na master sa kaharian ng Rendo. Ito ay walang alinlangang isang kakilakilabot na puwersa na mas malakas kaysa kay Wu Chanzhen, ang Panginoon ng Timog China. Sa simula, mayroon lamang 4 na hari sa langit, ang mga masters ng 4 na junior governors sa mga unang at gitnang yugto, at silang dalawa, sina Saimei at Nufo, ay mas malakas. Gayunpaman, kung ikukumpara sa kasalukuyang kapangyarihan ni Yehan, ang Chanzhen Society ay mas mababa kay Yehan. Kahit na ang unang hari sa langit, ang pangalawang hari sa araw, ang ikatlong hari sa langit, at ang galit na bodang si King Kong ay naroon pa rin, sila ay mas mababa pa rin kay Yehan ngayon. Chanlung Wei. Ang mga sundalo ay mahal at hindi mahal. Ang lakas na kailangan ni Yehan ay tiyak na ang pinakamakapangyarihan at makapangyarihang general. Tungkol sa magulong hukbo, mayroon ding mga taong tulad ni Hiao Zhang sa ilalim ng kanyang utos na kaya niyang utusan. Tumagal din ng 5 araw si Yehan upang maisigawa ang pamamaraan ng pag-reverse para sa 12 taong ito.
Sa kabutihang palad, sa prosesong ito, ang mga taong ito ay matagumpay na nagbukas ng ikalawang channel ng Rendo at naging mga master sa maliit na kaharian ng Rendo. Kabanata 485. Sa lambak, tiningnan ni Yehan ang 12 taong nakatayo sa harap niya na may mga mata na parang tigre at may talim na pagnanais na pumatay, at dahan-daang sinabi, binabati kita, nasira mo na ang ikalawang channel ng Rendo, mayroon ka ng isang tiyak na halaga ng puhunan upang sumabak sa ilalim ng lupa ngayon, ikaw ang tunay na mga bantay ng langit na dragon. Ang 12 bantay ng langit na dragon ay nagsabay-sabay na nagsabi, salamat, Young Master Ye, sa iyong paglilinang. Tumango si Yehan at nagpatuloy, gayunpaman, mayroon ka lamang ilang kakayahan ngayon, tandaan ang mga alituntunin ng kaligtasan sa kagubatan dito, at sa anumang oras ay hindi natin dapat maliitin ang ating mga kaaway. Kung hindi ka mag-iingat, magiging ganoon ka na hindi na mababawi. Ngayon, gusto kong pumunta kayo sa Golden Triangle upang magtago at maghintay sa aking balita, walang sino man ang maaaring mailantad nang wala ang aking balita. Opo, Young Master Ye. Matapos lumuhad ang 12 bantay ng langit na dragon sa isang tuhod, lahat sila ay tumayo at lumabas sa kagubatan. Ngayon, ang kanilang turno na lumabas upang labanan ang ilalim ng lupa. Matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Binigyan sila ni Han ng malaking lakas, at gagamitin nila ang lakas na ito upang tulungan si Yehan na patayin ang kaaway, ito lamang ang paraan na kaya nilang bayaran si Yehan. Matapos umalis ang 12 Tianlongwei sa kagubatan, hindi masyadong nanatili si Yehan sa kagubatan, at dumiretso sa bahay ni Kun kasama ang kanyang babong ulo. Halos nakalimutan na niya ang organisasyong mamamatay na ito, ngunit ngayon na muling lumitaw sila sa kanyang paningin, maaari lamang silang lubusang mapuksa. Golden Triangle, ang pinagmulan ng pangalang ito ay tumutukoy sa isang tatsulok na lugar na matatagpuan sa hangganan ng 3 bansa sa Timog Silangang Asya, Myanmar, at Laos. Dahil ang lugar na ito ay matagal ng mayaman sa opyo at iba pang droga, ito ang pangunahing lugar na gumagawa ng droga sa mundo. Ang strip, sa makatuwid, ay nagpapasikat sa Golden Triangle sa buong mundo. Haha, pamangkin, matagal na tayong hindi nagkikita. Naging sikat ka na sa Timog kamakailan. Kahit na ang isang negosyante na tulad ko ay alam ang iyong pangalan, Yehan. Bilang isang tiyuhin, nais kong batiin ka rito. Si Yehan ay dumating sa bahay ni Kun pagkatapos, si Kun Sian ay lumapit na may malaking ngiti, at malakas na tinapik ang balikat ni Yehan gamit ang kamay na iyon, na may hindi maitago na paghanga sa kanyang mga mata. Ngumiti si Yehan at sinabi, Tiyo Kun, maaari mo akong batiin sa araw na talagang mapangibabawan ko ang katimugang ilalim ng lupa. Ngayon ay parang lumulutang na halaman ako sa dagat, at maaari akong malunod anumang oras. Sabi ni Kun Sian na may ngiti, naniniwala ang tiyo sa aking sariling paningin, at higit pa sa iyong kakayahan. Isang araw, magiging kilalang Panginoon ka sa mundo. Pero na, huwag na nating pag-usapan ang ibang mga bagay ngayon, at uminom ng mabuti kasama ko. Matapos ang piging sa pamilyang Kun, tinanong ni Yehan, Tiyo Kun, hindi ko alam kung paano ang iyong investigasyon sa sitwasyon sa Golden Triangle. Ibig sabihin, palagi silang isang cancerous tumor, hindi masyadong malaki o hindi. Nang marinig ito, sinabi ni Kun Sian, pamangkin, kahit na alam ko na nasakop mo na ang isang piraso ng lupa sa timog, hindi mo madaling harapin ang organisasyon ng mamamatay na may karit. Ang pinuno ng organisasyon ng mamamatay na may karit ay isang warlord na nagngangalang Tado. Ang kakayahan ay napakalakas, hakbang-hakbang mula sa isang hindi kilalang maliit na tao hanggang sa pinakamakapangyarihang pinuno ng warlord sa Golden Triangle, makikita na ang kanyang kakayahan ay pambihira. At, bilang pinuno ng warlord, si Tadoo, kahit na ang pinakamakapangyarihan sa kanyang mga kamay ito ang Scimitar Killer Organization, ngunit ayon sa impormasyong nakolekta namin, ang pribadong armadong puwersa ng Tadoo na ito ay mas malakas kaysa sa regular na hukbo. Sa mga tuntunin ng firepower, maaari silang tawaging piling-piling espesyal na puwersa. Mayroon pa nga silang makapangyarihang mga armas tulad ng mga missile, at nilagyan din sila ng mga manlalaban na estilo ng Amerika, upang sirain sila, ang mga armas na mayroon sila ang pinakamahirap. Nang marinig ang mga salita ni Kun Sian, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay at sinabi, hindi ko akalaing ang isang warlord ay magkakaroon ng ganoong makapangyarihang armadong puwersa. Kaya naman hindi nagtagumpay ang bansa na puksain sila ng maraming beses. Ang ganitong uri ng makapangyarihang thermal weapon ay talagang kahanga-hanga. Ang mga tao ay mapanlin lang. Sa mga tuntunin ng individual na kakayahan sa pakikipaglaban, ang Scimitar Killer Organization ay tiyak na hindi ang kanyang kalaban.
Kahit na ang makapangyarihang mga baril ay hindi isang banta sa mga tauhan ni Yehan, ngunit ang isang makapangyarihang sandata tulad ng mga missile, kahit na si Yehan ay hindi nang ahas na pumunta ngayon. Head-to-head, hindi pa banggitin ang nilagyan ng mga fighter jet. Tumanggaw si Kun Sian sa pagsang-ayon, at nagpatuloy, kaya, hindi mo madaling harapin ang organisasyon ng mamamatay na may karit, maliban kung mayroon kang kakayahang patayin sila sa isang suntok, at una munang sirain ang mga mainit na armas na mayroon sila. Sabi ni Yehan, Tiyo Kun, mahirap sabihin ang ganitong uri ng bagay, hindi mahirap sabihin, ang susi ay nakasalalay sa kung sino ang gumagawa nito, ang aking mga tao ay nagmadali na sa Golden Triangle ng palihim, kaya kinakailangan na sirain ang organisasyon ng mamamatay na may karit. Ang dapat gawin, pupunta ako sa Golden Triangle bukas. Hanzi, sasamahan kita bukas. Kung ang mga bastardong ito ay hindi mapatay, mahirap akong makatulog. Sabi ni Kunsang sa gilid sa oras na ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, kapatid na Kunsang, maaari kang pumunta, ngunit ang mga pribadong sundalo ng pamilyang Kon ay ayos lang. Kapag nakarating ka sa Golden Triangle, ang kakayahan ng iyong mga tao sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa sa kanila, at magiging walang silbi kung pupunta ka doon. Kailangan mong harapin sila, gamitin ang aking mga tao. Sige, pakikinggan ko ang iyong pag-aayos, at pagkatapos ay papatay lang ako ng mga tao. Ganoon nga, nagpasya si Yehan tungkol sa pagpunta sa Golden Triangle. Kinabukasan, isang off-road vehicle ang umalis mula sa tirahan ni Kun. Ang driver ay si Kunsang, at sina Yehan at Shaben ay nakaupo sa likurang upuan. Sa sandaling ito, maingat na pinapanood ni Yehan ang isang dokumento sa paghahati ng mga puwersa sa Golden Triangle. Ang Golden Triangle ay palaging isang three-way zone. Doon, ito ang production base ng opyo. Ang dami ng opyo na ginawa mula sa Golden Triangle bawat taon ay napaka-nakakabahala. Ito ay isang napakalaking industriya ng kita. Mayroong 4 na warlord na kumokontrol sa Golden Triangle. Ang 4 na warlord na ito ay naghahati sa lugar ng Golden Triangle, ang bawat isa ay naghahari sa kanilang sariling teritoryo, na nagpapahintulot sa mga katutubong residente doon na tulungan silang palagwin ang mga poppies, at kailangan lamang nilang magbayad ng murang pera. Ang Golden Triangle ay isang konektadong lugar ng 3 bansa ng Titanium, Myanmar, at Laos. Ang sitwasyon doon ay komplikado, ang antas ng pamumuhay ng mga tao ay napakababa, at ang problema ng pagkain at damit ay halos hindi nalutas. Ang pagtatanim ng mga opium poppies at paggawa ng mga droga ay isa sa mga mahahalagang paraan para sa kanila upang malutas ang pagkain at damit. Ang sitwasyon sa Golden Triangle ay napakamagulong, at ang mga kaugalian ng mga tao ay matigas. Kahit na ang isang teenager ay maaaring isang walang awang karakter na pumapatay ng hindi kumukurap ng mata. Bukod dito, ang ilang mga warlord doon ay madalas na nag-aaway, na parang isang bansang naghihirap sa digmaan. Upang pumunta sa Golden Triangle, dapat mo munang dumaan sa Siswangbana, at pagkatapos ay maaari kang pumasok sa three-way zone. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi, sina Yehan at iba pa ay nagsimulang pumasok sa lugar ng Golden Triangle sa isang off-road vehicle. Ang daan ay puno ng mga butas at mga daang lupa, at napakahirap maglakad. Paglalakad, natatakot ako na ito ay masisira na matagal na ang nakaraan. Sa magkabilang panig ng daang lupa, mayroong mga siksik na gubat, at ang amoy ng pulbere ay kumakalat sa hangin. Malinaw, ang lugar na ito ay nagkaroon lamang ng isang mainit na labanan ng armas hindi pa katagal. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Yehan at iba pa ay dumating sa isang checkpoint. Sa ganitong uri ng daang lupa, ang mga roadblock ay talagang itinayo, at mayroong mga armadong sundalo na nagbabantay sa kanila. Kakaiba, naalala ko na walang mga roadblock sa Golden Triangle. Ano ang nangyayari? Si Kunsang ay nasa Golden Triangle na noon at medyo pamilyar dito. Matapos makita ang eksena na ito sa upuan ng driver, kumunot ang kanyang noo, pagkatapos ay sinabi niya, Hanzi, manatili ka sa sasakyan, bababa ako at titingnan. Sabi ni Yehan, kapatid na Kunsang, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, kahit na magulong ang Golden Triangle, medyo masigasig sila sa mga dayuhan. Para sa kanila, ang mga dayuhan ay ang kanilang Diyos ng kayamanan, ang kanilang mga magulang. Ngumisi si Kunsang, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng sasakyan at lumabas. Kabanata 486. Kaibigan, saan ka galing? Mag-sign up para sa numero. Pinapayagan ang mga regular na customer. Ang mga estranghero ay hindi pinapayagang pumasok. Isang sundalong nakatayo sa tabi ng roadblock ang nakakita kay Kunsang at walang pakialam na nagsabi.
Nang marinig ito, hinimas ni Kunsang ang kanyang ilong gamit ang kanyang mga kamay, nagkunwaring adik sa droga, at sinabi, galing kami sa China, pumunta kami rito para kumuha ng ilang gamit, mga kapatid, magbigay tayo ng daan. Unang beses, sabi ni Kunsang, naging nandito na ako dati. Kilala ko si Lieutenant Maka. Pumunta ako rito sa pagkakataong ito upang makipagnegosyo sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang bumalik at magtanong. Ito ay 10 hanggang 20 kilometro pa ang layo mula sa ilang mga bayan sa Golden Triangle, at ang impormasyon sa komunikasyon ay hindi pa umuunlad. Hindi naniniwala si Kunsang na ang mga taong ito ay talagang babalik at magtatanong. Si Lieutenant Maka ay isang miyembro ni General Rondo, kaya nandito ka para hanapin siya. Tumango ang sundalo, at pagkatapos ay sinabi na may mainit na ekspresyon, kapatid, huwag mo kaming sisihin, kamakailan lang kami ay nakakita ng isang grupo ng makapangyarihang dayuhan, kaya kailangan nating maging maingat, dahil kilala mo si Lieutenant Maka, isa ka sa atin, mangyaring, nais ko sa iyo ng isang masayang pakikipagtulungan. Nang marinig ito, kinuha ni Kunsang ang isang tambak na perang papel mula sa kanyang katawan at inilagay ito sa kamay ng sundalo. Ang bagay na ito ay napakakapakipakinabang dito, at sinabi, mga kapatid, hindi ako nagdala ng maraming pera sa pagkakataong ito. Kunin mo ito at humanap ng ilang babae para magsaya. Nang makita ito, ang mga mata ng sundalo ay kumislap sa tuwa. Ang tambak na dolyar ni Kunsang ay magiging humigit kumulang 10,000 yuan kung ito ay ipagpapalit sa RMB. Hindi nila ito makikitang-kita sa loob ng ilang buwan. Inilagay ng sundalo ang mga perang papel ng walang anumang pagiging magalang, at pagkatapos ay masayang sinabi, kapatid, para sa iyong pagkabukas palad, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, pumasok ka, at huwag mong guluhin ang mga maliit na Hapon, ngayon ang mga general ay natatakot sa kanila, kung nagsasalita ka lang ng negosyo, umalis ka agad pagkatapos mong matapos, marahil pagkaraan ng ilang sandali, magkakaroon ng labanan dito. Maliit na Hapon. Nang marinig ang mga salita ng sundalo, lumiit ang mga mata ni Kunsang, at ang maliit na Hapon ay dumating din sa Golden Triangle. Kapatid, ano ang ginawa ng mga maliit na Hapon sa Golden Triangle? Kumuha si Kunsang ng ilang pakete ng malambot na Tsina at ibinigay ito. Ang mga sundalo ay karaniwang ayaw magbenta ng magagandang sigarilyo. Nang makita si Kunsang, muli siyang naging bukas palad. Tumingin sa paligid ang sundalo, at pagkatapos ay sinabi, kapatid, tama ka na tinanong mo ako tungkol dito, ngunit hindi ko alam ang partikular na dahilan, alam ko lang na mula noong huling pagbalik ni General Tadao mula sa labas pagkatapos, ang grupong ito ng mga maliit na Hapon ay sumunod, at patuloy nilang sinasabi na papatayin nila si General Tadao, at mayroong ilang mga alitan, at sa tingin ko hindi magtatagal bago ang grupong ito ng mga maliit na Hapon ay lalaban kay General Tadao. Nang marinig ito, nalaman din ni Kunsang na walang ibang kapakipakinabang na impormasyon na makukuha mula sa sundalo, kaya bumalik siya sa off-road vehicle. Kapatid na Kunsang, kumusta ang sitwasyon? Nang makita si Kunsang na bumalik sa sasakyan, nagtanong si Yehan. Lumingon si Kunsang at sinabi, wala namang gagawin dito, ngunit Hanzi, nalaman ko sa kanila na ang maliit na Hapon ay dumating din sa Golden Triangle kamakailan, at tila mayroong ilang hindi pagkakaunawaan kay General Tado, na haharapin natin sa pagkakataong ito. Hapon. Nag-isip sandali si Yehan, at sinabi, ang maliit na Hapon ay isang grupo ng mga masters na hindi nakakakita ng mga kuneho at hindi nagkakalat ng mga agila. Natatakot ako na mayroon silang sariling mga planong binalak nang dumating sila sa Golden Triangle, ngunit ang mga Hapon at si General Tado ay hindi masaya. Wala itong salungat sa atin, kapag dumating tayo sa Golden Triangle, kailangan nating magtago at subukang huwag maakit ang kanilang atensyon, marahil maaari tayong maghintay at maghintay ng palihim sandali upang makita kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Tumango si Kunsang, at pagkatapos ay nagmaneho. Hindi masyadong malayo ang pupuntahan sa Golden Triangle Town. Pagkatapos ng halos 2 oras, sina Yehan at iba pa ay nakakita ng nayon at ng mga katutubo na nagtatanim ng mga poppies. May mga ordinaryong babae, may mga malalakas na lalaki, at may mga batang teenager. Nang makita ang mga magagandang bulaklak, mahirap isipin na ang mga droga na maaaring samaire sa mga pamilya at samaire sa kanilang kapalaran ay kinukuha mula sa mga tila malalaking bukid ng napakagandang bulaklak. Sina Yehan at iba pa ay nagmaneho sa gilid ng kalsada sa kanilang mga sasakyan. Ang mga taong ito ay tumingin lang ng walang pakialam at pagkatapos ay nagpatuloy sa paggawa ng kanilang sariling mga bagay. Hindi sila ang mga unang taong tulad ni Yehan at iba pa na nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan sa Golden Triangle. Makita ka sa unang pagkakataon.
Pagkaraan ng ilang sandali, sina Yehan at iba pa ay dumating sa isang siksik na bayan. Kahit na ang bayan dito ay parang isang modernong pasilidad sa gusali, ang mga kondisyon ay mas masama kaysa sa mga nasa labas. Maliban sa mga katutubong residente, sina Yehan at iba pa ay nakakita rin ng ilang mga taong pumasok sa Golden Triangle mula sa labas na tulad nila. Si Kunsang ay medyo pamilyar sa lugar na ito, kaya agad siyang nagmaneho patungo sa isang hotel sa bayang ito. Ang tatlong palapag na gusaling kahoy na ito ay espesyal na ibinigay para sa mga dayuhang panauhin na manirahan. Ipinarada ni Kunsang ang sasakyan sa tabi ng hotel. Sa sasakyan, isang matabang lalaki na may malaking tiyan ang lumabas sa hotel. Mga mahal na panauhin, binabati kayo ni Ang Ming, mangyaring pumasok kayo. Masigasig na inanyayahan ng matabang lalaki sina Yehan at ang tatlo sa kanila. Para sa kanya, binuksan niya ang hotel na ito, at ang mga dayuhang panauhin ay ang kanyang Diyos ng kayamanan, mas mainit ang pakikitungo niya sa Diyos ng kayamanan kaysa sa kanyang sariling ama. Boss, buksan mo ang tatlong silid para sa tatlo sa amin. Ito ang deposito. Kumuha si Kunsang ng isang tambak na perang papel mula sa kanyang bulsa at itinapon ito kay Fatman, at si Fatman na nagngangalang Ang Ming ay sumabog sa tuwa, nagmadaling tumango at sinabi, tatlong panauhin, sumama kayo sa akin, mayroong ilang mga mararangyang sweet sa itaas. Nang sabihin niyon, dinala ni Ang Ming sina Yehan at ang tatlo sa kanila sa itaas. Ang tatlong palapag na maliit na gusaling kahoy ay medyo parang isang noong unang panahon sa pelikula. Ang paglalakad sa hagdan ay gumawa ng isang bangbang tunog at dumating sa ikatlong palapag. Pagkatapos umakyat sa itaas, sina Yehan at iba pa ay sa wakas ay nalaman kung anong antas ng mararangyang sweet ang pinag-uusapan ni Ang Ming. Maliban sa isang kama at isang mesa, mayroon lamang isang banyo sa buong silid. Mayroong water heater sa banyo. Walang iba pa, at ang buong silid ay mukhang walang laman. Nang makita ang kakaiba sa mga mata ni Yehan, sinabi ni Ang Ming, tatlong mahal na panauhin, ang aming lugar ay hindi naiiba sa inyo. Ito na ang pinakamagandang silid sa aking lugar, at wala sa ibang mga silid ang may banyo. Ang puntong ito, alam din ni Yehan at iba pa na ang Golden Triangle ay isang walang lamang lugar, ang antas ng pamumuhay ay napakababa, at normal na ang mga pasilidad at kapaligiran dito ay hindi makakasabay sa labas. Sige, bumaba na tayo, hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta ako sa Golden Triangle. Walang pasensyang kumaway si Kunsang at matalinong umalis si Ang Ming. Hindi magiging matalino ang pag-inis sa Diyos ng kayamanan na magalit. Hanzi, ano ang gagawin natin kapag nakarating tayo rito? Nang makita si Yehan na nakatayo sa harap ng bintana na nanonood, lumapit si Kunsang at nagtanong. Ngumiti si Yehan at sinabi, huwag magmadali ngayon, lumabas tayo mamaya at tingnan ang sitwasyon dito. Sinasabi sa akin ng aking kutob na ang relasyon sa pagitan ng mga Hapon at ni General Tado ay hindi ganoon kadali. Alamin ito. Tumingin si Kunsang sa kalangitan sa labas at sinabi, mukhang bibisita tayo sa mansyon ni General Tado sa gabi. Kabanata 487. Tumango si Yehan, ito mismo ang kanyang iniisip, ngunit sa sandaling ito, ang isang figure na dumadaan sa ilalim ng hotel ay nakakuha ng atensyon ni Yehan. May hawak siyang magandang babae na may maluwag na kilos, at sa likuran niya ay dalawang matangkad na bodyguard. Nang makita ang taong ito, ang mukha ni Yehan ay natigilan. Ang lalaking ito ay talagang nagtago sa Golden Triangle. Kagiliw-giliw, hindi ko inaasahan na makakasalubong ang isang matandang kakilala dito. Mahina ang ngiti ni Yehan. Matapos marinig ang kanyang mga salita, sinundan ni Kunsang ang kanyang titig upang tingnan ang binata, at pagkatapos ay sinabi, Hanzi, kilala mo ba ang taong ito? Higit pa sa kakilala lang. Kung hindi dahil sa kanya, ang Karit at ako ay hindi naging mortal na mga kaaway. Ngumiti si Yehan, tinitignan ng binata, ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap. Ang nakatakas na si Bai Luofei, nang dalhin ni Yan Lingjiao ang mga tao upang arestuhin si Bai Luofei at ang kanyang anak, ang dalawa sa kanila ay tumakas na sa Shanghai City, ngunit ang hindi inaasahan ni Yehan ay ang pagtatago ni Bai Luofei sa Golden Triangle, at saka, namuhay sila ng ganoon kasaya. Kung gayon ay papatayin ko siya para sa iyo. Nang marinig ni Kunsang ang mga salita ni Yehan, ang kanyang mga mata ay mabangis na kumislap, at handa na siyang bumaba. Pinigilan ni Yehan si Kunsang, umiling at sinabi, hindi mahirap siyang patayin, ngunit ang lalaking ito ay malayang nakatira sa Golden Triangle, tila ang relasyon sa pagitan ng ama at anak na sina Bai at Machete ay mabuti, tanga, sundan mo siya, tingnan kung saan siya nakatira, at sa gabi, bisitahin natin ang matandang kakilalang ito. Ngayon na nakilala niya ang ama at anak na sina Bai dito, natural na hindi sila hahayaan ni Yehan.
Matapos marinig ni Xiaben ang mga salita ni Yehan, agad siyang umalis sa hotel at tahimik na sinundan si Bai Luofei. Gamit ang lakas ni Xiaben, paano kaya siya mahahanap ng mga bodyguard sa paligid ni Bai Luofei? Siya at si Kunsang ay tahimik na naghintay sa hotel. Lumipas ang 2 oras na ganoon, at si Xiaben, na umalis sa hotel, ay bumalik. Xiaben, nalaman mo na ba kung saan nakatira ang lalaking iyon? Nagbuhos si Yehan ng isang basong tubig para kay Xiaben, umupo at ininom ito, at pagkatapos ay sinabi sa paligid ng kanyang ulo, ang lalaking iyon ay nakatira sa loob ng malaking bahay, maraming mga gwardya sa paligid. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, tila, matapos makatakas si Bai Luofei mula sa Shanghai City, namuhay siya ng maayos dito, at magiging madilim sa loob ng 1 oras, pumunta tayo at makipag-usap sa kanya sa gabi, may utang siya sa akin, dapat niyang bayaran ito. Hindi nagtagal bago dumilim ang kalangitan. Ang buong bayan ay maliwanag na naiilawan at ang mga tao ay parot-par ito, ngunit sa gabi, mas maraming sundalo ang nagpapatrolya dito, lalo na ang ilang mga lugar kung saan nakatanim ang mga poppies, na mahigpit na binabantayan. Pagkatapos ng lahat, dito mayroong 4 na warlord, at sila ay mga mortal na kaaway sa isa't isa. Kung ang mga poppies na nakatanim sa kanilang sariling teritoryo ay susunugin ng isang tao, ang pagkawala ay magiging malaki. Sina Yehan at iba pa ay naglalakad sa kalye. Napakalalim na ng gabi, at ang mga tindahan at mga nagtitinda sa kalye ay hindi pa isinasara ang kanilang mga stall, ngunit ang ikinagulat ni Yehan ay ang mga nagtitinda dito ay halos nagbebenta ng mga lumang baril, para sa pangangaso, at para sa regular na paggamit ng militar. Mayroong napakakaunting baril. Ang Golden Triangle ay isang magulong lugar. Ang mga baril ay napakakaraniwan dito. Ang ilang mga dayuhan ay kung minsan ay bumibili ng ilan mula sa mga stall na ito para sa pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, sina Yehan at iba pa ay hindi kailangan ang mga bagay na ito. Ang mga lumang baril na ito ay nasa kanilang mga kamay. Halos parang stick ng apoy sa iyong kamay. Sa 4 na lugar ng Golden Triangle, mayroon ding mga romantikong lugar tulad ng Red Light District. Ang bayan na kinaroroonan ni Yehan at iba pa ay nasa jurisdiction ni General Tadoo. Sa sandaling ito, mayroong isang Red Light District sa tapat nila. Ang ilang mga babaeng may makapal na pampaganda at magagarang damit ay nakasandal sa pinto, at patuloy silang nanliligaw sa mga taong dumadaan. Mga mata, ang mga babaeng tulad nila ay walang lakas ng katawan, walang lakas ng utak, at walang kagandahan. Bukod sa paggawa ng trabahong ito para mabuhay, wala silang ibang paraan para gawin ito. Mula sa mga mata ng mga babaeng ito, mayroong isang pakiramdam ng kawalang interes, isang pakiramdam ng ugali, dahil ang kapaligiran sa pamumuhay dito ay natukoy na kung ano ang magagawa nila, maliban kung ito ay isang partikular na magandang babae na kinuha ng isang opisyal, ito ay itinuturing isang hakbang sa langit. Kung siya ay mapapansin ng general, ito ay walang alinlangang isang uwak na naging phoenix. Kahit na siya ay isang kasintahan o isang concubine, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito sa hinaharap. Di nagtagal, sa pamumuno ni Xiaben, sina Yehan at iba pa ay dumating sa gitnang lugar ng bayan. Kung ikukumpara sa lugar kung saan sila nanggaling, ang kapaligiran dito ay mas mahusay, at ang mga nakapaligid na bahay ay medyo mas maganda, na may puting pader at mga tile. Bukod dito, mayroong 2 beses na mas maraming sundalo na nagpapatrolya sa paligid dito kung ikukumpara sa ibang mga lugar. Ang mga taong nakatira dito ay marahil ay nasa antas ng opisyal sa bayang ito. Sina Bai Luofei at ang kanyang anak ay nakatira sa isa sa mga gusali, at umupo rin sila ng mga bodyguard upang bantayan ang paligid ng villa upang maiwasan ang sinumang pumasok. Sa Golden Triangle, kung may pera ka, kung wala kang kaukulang kakayahan sa pagtatanggol sa sarili, kahit na mayroon ka ang pera ay kakainin din hanggang sa wala. Tahimik, sina Yehan at ang tatlo ay madaling umiwas sa mga gwardya at pumasok sa looban. Ang mga ilaw ay nakasindi pa rin, at ang buong bahay ay mukhang maliwanag at marilag, tulad ng isang mayamang tao. Sa sandaling ito, sa bulwagang ito, si Bai Luofei ay may hawak na isang babae sa isang braso, nilalaro sila pataas at pababa, na nagsasaya. Sa tapat ni Bai Luofei, nakaupo ang kanyang matandang ama na si Bai Jianye. May isang mapagparaya at marangyang hitsura, kumunot ang noo ni Bai Jianye. Mula nang dumating siya sa Golden Triangle, si Bai Luofei ay ganoon na. Gumugugol siya ng buong araw sa pag-inom at pakikipaglaro sa mga babae, hindi nagagawa ang anumang seryoso, at humihingi ng pera sa kanya kapag wala siyang pera. Fair, palayasin mo sila, may sasabihin ako sa iyo. Matapos tingnan ito ni Bai Jianye ng ilang sandali, sa wakas ay hindi na niya ito matiis, at sinabi sa mababang tinig.
Nang marinig ito, sinabi ni Bai Luofei nang hindi pumapayag, "Tatay, hindi sila ikaw ay isang estranghero, kung may sasabihin ka, pakikinggan ko. Sasabihin ko sa iyo na palayasin mo sila." Nang makita ang hindi pagpayag ni Bai Luofei, lalong lumakas ang galit ni Bai Jianye. Mula nang tumakas siya sa Golden Triangle, palagi niyang iniisip na bumalik sa Shanghai City, ngunit ang kanyang anak ay napaka-disappointing. Kahit na bumalik siya sa Shanghai City, ano ang silbi ng pagkuha ng lahat ng nawala ng pamilyang Bai noon? Nang makita na nagalit si Bai Jianye, wala nang nagawa si Bai Luofei kundi palayasin ang dalawang babaeng nakaupo sa tabi niya. "Tatay, maganda ang pamumuhay natin ngayon, at dito natin maaasahan ang hangin at ulan. Kailangan mo bang maging masungit buong araw?" Nang marinig ito, lalong lumala ang galit sa mukha ni Bai Jianye, ngunit pinigilan niya ito ng sapilitin, at sinabi, "Fair, ayaw mo bang bumalik sa Shanghai City? Gusto mo lang bang manirahan sa masamang lugar na ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay?" "Tatay, walang mali doon, tama ba?" Nagsindi si Bai Luofei ng sigarilyo para sa sarili, at nagsimulang sumipol. "Sa tingin ko hindi na natin dapat isipin ang pagbabalik sa Shanghai City, tatay, tinanong ko na ito. Si Yehan? Ang maliit na bastard na iyon ay ang Panginoon na ngayon ng silangang China, tiyak na papatayin niya tayo kapag bumalik tayo. Ngayon ay hindi man lang tayo ng ahas na salakayin siya gamit ang isang karit, ngayon ay wala tayong kakayahang harapin siya, kaya mas mabuting maging masaya tayo dito at tamasahin ang buong buhay. Iniisip ng Diyos ang pagbabalik sa Shanghai City, hindi ba't sumasakit ang ulo mo? Ikaw na walang utak na bastardo, ito ba ang lugar na maaari nating manatili?" Sabi ni Bai Jianye na may isang hitsura ng galit. "Pinagbantaan na tayo ni Tadao pabalik-balik ng 100 milyon nang dumating tayo rito. Ang pagpapahintulot sa kanya na gamitin ang karit upang harapin si Yehan noon ay nagdulot sa kanya ng maraming pagkalugi. Kahit na tinatrato tayo ni Tadao bilang kanya sa ibabaw, kung magpapatuloy ito, kakainin niya tayo ng paunti-unti, kaya, ang Golden Triangle ay hindi isang lugar para sa atin na manatili ng matagal, dapat tayong umalis dito at bumalik sa Shanghai City." Kabanata 488. Tatay, hindi ka ba nababaliw? Kapag bumalik ka sa Shanghai City, hindi ka ba talaga natatakot sa hayop na si Yehan? Nang maisip si Yehan, kinagat ni Bai Luofei ang kanyang mga ngipin ng may galit at isang hitsura ng takot ang sumilay sa kanyang mukha. Wala na siyang lakas ng loob na makipaglaban kay Yehan. Sabi ni Bai Jianye, "Kahit na hindi tayo bumalik sa Shanghai City, maaari tayong pumunta sa ibang lugar upang umunlad. Sa madaling salita, hindi na tayo maaaring manatili sa Golden Triangle." Bukod dito, si Tado ay nakasakit na sa mga Hapon sa sandaling ito. Kung si Tado ay mahuhulog, tayo ay narito. Walang payong, at gamit ang ating pinansyal na pinagkukunang yaman, paano sa tingin mo ang ibang mga warlord ay makikitungo sa atin? Ngunit, tatay, saan pa tayo pupunta kung aalis tayo rito? Ngayon, tayo ay mga kriminal na hinahanap. Kung lalabas tayo, mahahanap tayo. Mas gugustuhin kong gugulin ang aking buong buhay dito kaysa mahuli at makulong. Malaking bagay ang pumunta sa kanluran. Kapag umunlad na tayo, haharapin natin ang maliit na hayop na si Yehan. Sabi ni Bai Jianye na may madilim na mukha. Ang ideyang ito, sa tingin ko ay wala kang pagkakataong maisakatuparan ito. Sa sandaling ito, nang walang tunog, 3 figure ang lumitaw sa sala, 3 pares ng mga mata ang tumingin sa ama at anak na sinabay na may panunuya sa kanilang mga mukha. Ang ideyang ito, sa tingin ko ay wala kang pagkakataong maisakatuparan ito. Sa oras na ito, ang 3 kay Yehan ay tahimik na lumitaw sa sala. Sa sandaling lumitaw sila, sina Ben at Kunsang ay agad na sumalakay sa ama at anak na sinabay. Ilagay ang karit sa leeg ni Bai Jianye, at sinabing may panunuya, sa simula ng relasyon, kayo't dalawang ama at anak ay nagdulot kay Hansi at sa karit na maging mortal na mga kaaway, at kahit na ang aking pamilyang Kon ay nagdusa dahil sa inyo. Ngayong gabi, papatayin kita. Ikaw. Yehan. Nang makita ang taong lumitaw, ang pamilyar na mukha na hindi niya malilimutan kahit sa kanyang mga panaginip, sina Bai Jianye at Bai Luofei ay halos matakot, ang kanilang mga katawan ay nanginginig, ang kanilang mga mata ay puno ng kakilabutan. Paano kaya lumitaw si Yehan sa Golden Triangle? At nahanap sila, hindi ba siya dapat nasa bansa? Hindi ako. Umupo si Yehan sa sofa na may ngiti, pagkatapos ay tumingin siya sa marangyang sala, kumuha ng mansanas mula sa mesa at kumain ng isang kagat, at sinabi, "Matagal na kitang hindi nakikita, ngunit hindi mo pa rin ako nakakalimutan, hindi madaling matindaan, tila dapat akong makaramdam ng napakalaking karangalan." "Yehan,
bakit ka pumunta sa Golden Triangle? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang maggulo dito. Basta sumigaw lang ako, daan-daang tao ang susugod. Sa oras na iyon, hindi ka na makakaalis kahit gusto mo. Naramdaman ni Bai Luofei na ang malaking kamay ni Shaben ay nasa kanyang katawan. Habang natatakot siya, nagbanta rin siya kay Yehan, umaasa na si Yehan ay magiging maingat pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Kung hindi, kung talagang pakikitunguhan sila ni Yehan ngayong gabi gamit ang ama at anak na pag-atake, wala silang paraan palabas. Pinagbabantaan mo ako. Tumawa si Yehan, pagkatapos ay tumingin siya sa tahimik na si Bai Jianye at sinabi, Ginoo Bai, hindi ka ba nalulungkot na magkaroon ng isang walang utak na anak? Nang marinig ito, sinabi ni Bai Jianye na may masamang mukha, Yehan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Dito, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang maggulo. Kung malalaman ni General Tadao, hindi ka na makakaalis sa Golden Triangle ng buhay. Kung aalis ka ngayon, maaari kitang ituring bilang isang hindi ka pa nakapunta rito. Alam mo, ikaw ang nagdulot ng malubhang pagkalugi sa karit sa mga kamay ni General Tadao. Kung alam niya na nandito ka, ano sa tingin mo ang mangyayari? Nang marinig ito, tumawa si Yehan at sinabi, Bai Jianye, naramdaman ko pa rin na ikaw ay isang tao sa Shanghai City, ngunit ngayon, wala ka ng halaga sa aking mga mata, tulad ng iyong walang utak na anak, sa tingin mo ba kung nang ahas akong pumunta, matatakot pa rin ako kay Tadao? Sa tingin mo ba ay talagang aalis ako ng ganoon na lang kapag pumunta ako upang makita ka ngayong gabi? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mukha ni na Bai Jianye at Bai Luofei na ama at anak ay nagbago ng husto. Isang hitsura ng takot ang sumilay sa kanilang mga mata. Ang mga salita ni Yehan ay malinaw na nangangahulugang pakikitungo sa kanila ngayong gabi. Huwag mong tingnan kung ano ang iniisip ni na Bai Jianye at ng kanyang anak sa lahat ng oras. Gusto nilang maghaiganti kay Yehan, ngunit nang lumitaw si Yehan sa harap nila, kahit na hilingin sa kanila na gawin ito, hindi nila magagawa. Yehan, hindi mo dapat. Nang marinig na papatayin ni Yehan ang kanilang ama at anak ngayong gabi, sumigaw si Bai Luofei nang may takot, umaasa na makapagdala ng mga dayuhan, ngunit sinabi niya lang ito sa kalahati. Ang malaking kamay ni Shaben ay mahigpit na kinurot ang kanyang lalamunan, at may isang pagklik, ang leeg ni Bai Luofei ay nabali sa pagkurot ni Shaben. Ang kanyang mga mata ay lumaki hanggang sa siya ay mamatay, at pinanatili pa rin niya ang kanyang mga mata na nakabukas. Gamit ang hitsura na handang sumigaw. Isang sandali ay umiinom pa siya at naglalaro sa mga babae, at sa susunod na sandali ay namatay na siya. Natatakot ako, hindi kailanman pinangarap ni Bai Luofei na siya ay mapalad na hindi mamatay sa Shanghai City, ngunit namatay sa walang lamang lugar na ito. Fair! Nakita mismo ni Bai Jianye na pinatay si Shaben ng kanyang anak, ang mga luha ay tumulo sa kanyang mga mata, at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Kahit na si Bai Luofei ay hindi naging karapat-dapat, siya lamang ang anak na lalaki. Ngayon, walang sino man ang mag-aalaga sa kanya at makikitang mamatay siya. Naiwan siyang mag-isa sa mundong ito. Hindi nakiramay si Yehan kay Bai Jianye. Para sa kanya, basta't siya ay isang kaaway, kailangan niyang alisin ito. Bukod dito, ang ama at anak na sina Bai ay nag-iisip pa rin kung paano gumanti sa kanya. Kung wala sila, sa hinaharap, ang dalawang ama at anak ay babalik. Bai Jianye, hindi ba maganda ang mawala ng anak? Ngumiti si Yehan at nagpatuloy, kung gusto mong sisihin, dapat mong sisihin ako sa pag-udyok sa akin at pagiging aking kaaway. Hindi ako magiging mabait sa aking mga kaaway. Mapalad ako noon, hindi namatay sa mga kamay ng karit, kaya ngayon, kailangan mong magbayad ng presyo. Yehan, sinumpa kita na mamatay ng masama, sinumpa kita na pumunta sa ika-18 palapag ng impyerno. Tiningnan ni Bai Jianye si Yehan nang may kinagat ng ngipin, ang kanyang mga mata ay masama at kakilakilabot, ngumiti si Yehan, paano naman ang ika-18 palapag ng impyerno? Gusto ko lang mabuhay ng walang problema, ngunit bago ako pumunta sa impyerno, kailangan mong subukan muna ang lasa ng ika-18 palapag ng impyerno. Matapos sabihin ito, tumango si Yehan kay Kunsang. Pagkatapos, si Kunsang ay tumawa ng may ngiti. Ang karit sa kanyang kamay ay nagpunas ng leeg ni Bai Jianye, at lumitaw ang isang mantsa ng dugo. Si Bai Jianye ay pumunta rin sa underworld upang magulat. Hindi ka mabubuhay nang hindi ginagawa ang iyong sariling mga krimen. Umiling si Yehan, ang pag-alis sa dalawang dating kaaway na ito ay hindi nagdulot kay Yehan ng gaanong ginhawa, maraming mga kaaway pa rin ang pag-aari niya, ang tanging paraan upang alisin sila isa-isa kung gayon lamang siya makakapagpahinga. Gayunpaman, sa sandaling ito, tinawag ni Sito Zhenchen na nasa Yanjing City si Yehan. Boss Master and Apprentice, bakit mo ako hinahanap ng napakalalim na ng gabi? Sumando si Yehan sa sofa at nagtanong na may ngiti.
Sa kabilang panig ng telepono, sinabi ni Sito Zenchen, Yehan, pumunta ka na ba sa Golden Triangle? Nang marinig ito, kinulat ni Yehan ang kanyang mga labi at sinabi, sabi ko Boss Sito, hindi mo na kailangang sundan ako ng ganoon buong araw, tama ba? Hindi mo ba alam na ang communication device na dala mo ay may positioning system? Tiningnan ni Yehan ang relo sa kanyang pulso, iniwan ito ni Hu Feng noon, at sina Cheng Jun at iba pa ay mayroon ding ganoong relo sa kanilang mga kamay. Kabanata 489. Sabi ni Yehan, sige, sabihin mo lang sa akin kung ano ang lagi mong hinihingi sa akin. Masyado akong abala ngayon, kaya wala akong oras para makinig sa iyong kalokohan. Sabi ni Sito Zenchen, Yehan, dahil nasa Golden Triangle ka na, kailangan mong gumawa ng isang bagay para sa akin. Mayroong isang warlord na nagngangalang Tadoo sa Golden Triangle. Halika rito, hindi natin dapat hayaang makapasa ang mga Hapon. Nang marinig ang mga salita ni Sito Zenchen, nagulat si Yehan. Maaaring ang sinabi ni Sito Zenchen ay isang panlilinlang sa pagitan ng mga Hapon at ni General Tado. Pero, ano ito? Talagang tinukso si Sito Zenchen. Boss Sito, ano ito? Tanong ni Yehan. Ipapadala ko sa iyo ang mga larawan mamaya. Tandaan, ang bagay na ito ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng iba. Tiyak na makukuha ito ng bansa, kahit na magbayad ka ng presyo para dito. Sa unang pagkakataon, narinig ni Yehan na si Sito Zenchen ay nagmamalasakit ng labis sa isang bagay, at ang bansa ay tiyak na mananalo nito, na nagdulot kay Yehan ng higit na interes habang nalilito. Boss Sito, gusto rin ba ng mga Hapon ang bagay na ito? Pumunta sila sa Golden Triangle para sa bagay na ito. Siyempre, kung hindi, sa tingin mo ba ang grupong iyon ng mga maliit na Hapon ay busog at tumatakbo sa Golden Triangle kung saan walang tae? Tumigil si Sito Zenchen, at nagpatuloy, Yehan, ang gawaing ito ay napakahalaga, at kailangan pa rin nating gawin ito ngayon. Ito ay dahil lamang sa kasangkot ang mga Hapon, kaya dapat kang kumilos muna. Kung ang mga tao mula sa ibang mga bansa ay nakatingin din dito, magiging mahirap para sa atin na makuha ito. Kung wala kang sapat na tauhan, maaari akong magpadala ng isang grupo ng mga eksperto upang tulungan ka. Pagkatapos makuha ang bagay na ito, dapat itong ipadala sa bansa sa lalong madaling panahon, at ibigay sa bansa. Tila ang gawaing ito ay medyo mapanlin lang, ngunit Boss Sito, hindi na ako makakapagtagal dito sa Golden Triangle. Alam mo, mayroon pa akong maraming mga nakakabahalang bagay sa aking mga kamay. Kung hindi ako babalik ng matagal, natatakot ako na magkakaroon ng isang lihim ang mga multo at goblin ay dapat na tumalon muli upang gawin akong hindi mapakali. Hindi, dapat mong tiyakin na nakumpleto ang gawaing ito. Matatag na sabi ni Sito Zenchen, kung nag-aalala ka tungkol sa sitwasyon sa gitnang China, maaari kang maging panatag na sa China, tutulungan kita at tutulungan ka ng bansa, hayaan mong makita ko kung sino ang nang-ahas na manggulo. Nang marinig ito, nag-isip si Yehan ng ilang sandali at sinabi, sige, kung gayon maaari kang maglipat ng isang tao rito, at hayaan silang makipag-ugnayan sa akin kapag dumating na tayo, dahil gusto ko ring makita kung ano ang isang bagay na napakahalaga sa bansa. Huwag mo akong lokohin, bata. Ang mga grupong iyon ni Hu Feng ay nakikipaglaban pa rin ng mga madugong labanan sa kanlurang mundo. Kung sisirain mo ang bagay na ito, huhukayin ko ang iyong balat. Sa telepono, sabi ni Sito Zenchen ng may galit. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay, at sinabing seryoso, Sito, ang gawaing gagawin ni Hu Feng ay may kaugnayan ba sa bagay na ito? Halos kalahating taon na ang nakalilipas mula nang pumunta si Hu Feng upang gampanan ang misyon, at wala siyang paraan upang makipag-ugnayan sa kanya kung saan siya naruroon. Sabi ni Sito Zenchen, alam ko na tatanungin mo, ngunit masasabi ko lang sa iyo na ang misyon na gagawin ni Hu Feng ay may kaugnayan nga sa bagay na ito. Nagsusumikap sila sa kanilang panig, kaya huwag mo akong pababain, ikaw na bata. Ang bagay na ito ay napakahalaga sa atin. Huwag kang mag-alala, Sito, hahawakan ko ito ng maingat. Binabaniyehan ang telepono, kumunot ang noo, si Sito Zenchen ay bihira na maging ganoon kaseryoso tulad ng ngayon, para sa bagay na ito, handa siyang tulungan siya sa pangalan ng bansa. Nang tumingin sa washam, tila ang bagay na iyon ay tiyak na napakahalaga sa bansa. Maging para sa pampubliko o pribadong kadahilanan, nagpasya si Yehan na kunin ang bagay na ito, at may utang din siya kay Sito Zenchen ng napakalaking pabor. Lahat sa lahat. Sa loob ng wala pang isang minuto, isang larawan ang ipinadala mula sa cellphone ni Yehan. Ang larawan ay isang tatsulok na piraso ng bakal na may maraming mga batik ng kalawang sa ibabaw, at ang ilang mga rune na hindi maintindihan ni Yehan ay inukit dito.
Kung susuriin ang edad nito, ang piraso ng bakal na ito ay dapat na matagal na. Ito ba ang bagay? Maingat na tiningnan ni Yehan ang bloke ng bakal sa larawan. Talagang hindi niya maintindihan na ang ganitong bagay ay dapat na isang bagay na dapat makuha ng bansa. Ang bagay na ito ay dapat na parang isang sinaunang kultural na labi. Gayunpaman, dahil si Sito Zenchen ay ganoon kaseryoso, dapat na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng hitsura nito sa ibabaw. Matapos itabi ang kanyang telepono, sinabi ni Yehan kina Kunsang at Shaben, halika na, pumunta tayo sa mansyon ni General Tadao at tingnan kung makakahanap tayo ng anumang bagay. Pagkatapos, sina Yehan at ang tatlo ay tahimik na umalis dito, at ang mga gwardya sa labas ay hindi alam na ang may-ari ng bahay ay patay mula simula hanggang katapusan. Ang mansyon ni General Tadao ay nasa isang marangyang manor sa dulo ng bayan. Dito siya karaniwang nakatira. Bukod dito, ang military base ng armadong puwersa na kanyang pinalaki ay nasa tabi mismo ng kanyang manor. Mayroong isang malaking military base doon. Mayroong lahat ng uri ng mga modernong pasilidad. Ang mga tangke, mga eroplano ng manlalaban, mga anti-aircraft gun at iba pang makapangyarihang armas ay inilalagay sa base, na napaka nakakatakot. Ang tatlo kay Yehan ay tahimik na dumating sa manor na hindi kalayuan, at kung magpatuloy sila, mapapansin sila ng mga nagpapatrulyang gwardya. Ang mga gwardya ay napakahigpit. Nang makita ang protektadong manor na may halos 3 palapag sa loob at labas, kumunat ang noo ni Kunsang. Ang mansyon ni General Tadao ay masyadong mahigpit na protektado, at mahirap para sa kanila na pumasok upang alamin ang sitwasyon. Nanood si Yehan ng ilang sandali gamit ang kanyang mga mata ng yin at yang, at pagkatapos ay sinabi, si General Tadao ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga Hapon, kaya natural na magiging interesado siya sa kanyang sariling kaligtasan. Normal na magkaroon ng ganoong mahigpit na depensa, ngunit kahit gaano pa kahigpit ang depensa, magkakaroon ng mga panganib. Isang siksik na lugar, maghintay ka sa akin na pumasok at tumingin, hintayin mo ang aking balita sa labas, kung may mali, umalis ka agad, makikipagkita ako sa iyo sa hotel. Sige, Hanzi, kung gayon dapat kang maging maingat. Tinapik ni Kunsang si Yehan sa balikat at sinabi. Tumanggaw si Yehan, at pagkatapos na manood muli ng ilang minuto, naglayon siya sa isang puwang, at ang kanyang buong katawan ay sumugod sa kalangitan sa gabi na parang isang itim na ilaw. Ang mga searchlight na iyon ay hindi man lang maabot ang kanyang anino. Nang pumasok si Yehan sa manor pagkatapos nito, ilang mabibigat na armadong patrol ang dumating. Kung si Yehan ay mabagal, mapapansin siya ng mga taong ito. Pagpasok sa manor, pinanood ni Yehan Mao ang sitwasyon sa loob ng manor mula sa isang malaking puno. Kung ikukumpara sa depensa sa labas, ang depensa sa loob ng manor ay mas mahigpit. Ang bawat pasukan at labasan at ang commanding height ay binabantayan, 3 hakbang isang poste, 4 na hakbang at isang sipol, at ang manor ay maliwanag na naiilawan, kung papasok ka ng ganoon, tiyak na matutuklasan ka. Kahit na ang bilis ni Yehan ay napakabilis, may mga oras pa rin na bumabagal siya. Kung papasok siya ng ganoon, matutuklasan siya sa huli. Kabanata 470. Sa oras na ito, isang grupo ng 5 tao ang dumaan sa ilalim ng malaking punong pinagtataguan ni Yehan, at isang tao lamang ang nagsabi, una na kayong mga lalaki, iihi muna ako, at babalik ako rito maya-maya. Dam, napakalakas ng loob mong maggulo sa mansyon ng general, magmadali ka, at huwag kang putulin kapag nalaman ng general. Nang makita ang mga taong iyon na naglalakad palayo, bumagsak si Yehan na parang hangin, direktang binugbog ang lalaking umiihi sa ilalim ng malaking puno, at pagkatapos ay nagpalit si Yehan ng damit at sinimulang habulin ang grupo kanina. Naglalakad sa likuran ng grupo, sinimula ni Yehan na bukas na panoorin ang sitwasyon sa manor. Mayroong hindi bababa sa 100 sundalo sa manor na ito upang protektahan ang kaligtasan ni General Tadao. Bilang karagdagan sa mga sundalong ito, mayroon ding ilang babaeng kamag-anak na naglalakad sa manor. Ang mga babaeng kamag-anak na ito ay karaniwang mga babae ni General Tadao. Sa Golden Triangle, ang mga babae ang pinakamurang, makapangyarihang mga tao, maaari silang magnakaw at bumili, may mga babae lamang na ayaw nila, at walang babaeng hindi nila makuha. Sa oras na ito, sa labas ng manor, 2 sasakyang militar ang dahan-daang nagmaneho papasok sa manor, at pagkatapos, isang matangkad at malakas na sundalo ang bumaba mula sa 2 sasakyan, sinundan ng isang lalaking may salamin at isang sirang lalaki. Isang payat na high school senior na may isang braso. Ang matangkad at malakas na lalaking naglakad na parang dragon at tigre ay natural na si General Tadao. Tungkol naman sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na may sirang braso, siya ang nangungunang mamamatay ng organisasyong mamamatay na may karit, si Machete.
Pinutol siya ng matandang lalaki sa tabi ni Nangong Zixen sa Shanghai City. General. Nang makita si General Tadao na papalapit, ibinaba ng nagpapatrulyang sundalo ang kanyang ulo at sumigaw, at ibinaba rin ni Yehan ang kanyang ulo. Naglakad si General Tadao papasok ng hindi bumati, at ang lalaking may salamin ay mabilis na sumunod sa kanya. Tungkol naman sa Karit, tumingin siya sa paligid at pumasok pagkatapos mapansin ang anumang hindi pangkaraniwan. Nang makita ito, lumiit ang mga mata ni Yehan. Ang Karit na ito ay talagang mapagmatsyag, at ito ay lubos ding sensitibo sa panganib. Kanina lang, inilabas niya ang isang nakamamatay na aura na naramdaman niya. Pagkatapos, ang grupong ito ay nagpatuloy sa pagpapatrolya. Gayunpaman, matapos makahanap si Yehan ng isang pagkakataon, agad siyang umiwas sa isang bulag na lugar na hindi nakikita mula sa mga commanding height. Naramdaman na ito ni Han ng malinaw. Ilang minuto ang lumipas, umiwas si Yehan sa ilang grupo ng mga nagpapatrulyang sundalo at dumating sa ikalawang palapag ng manor. Maraming silid sa palapag na ito, karamihan sa mga ito ay tinitirhan ng mga babae ni General Tado. Ang general ay hindi makakatulog kasama ng mga babaeng ito, natatakot siyang hindi na siya makakabangon kinabukasan pagkatapos matulog. Si General Tadao ay walang ganap na tiwala sa sinuman sa paligid niya, kaya hahayaan niya ang mga babaeng iyon na pumunta sa ibang mga silid pagkatapos niyang mailabas ang kanyang sama ng loob. Marahil, ito ang dahilan kung bakit nakaligtas si General Tadao hanggang ngayon sa magulong lugar ng Golden Triangle. Shakun, dapat mong bantayan ang mga Hapon sa nakalipas na ilang araw. Bago dumating ang ating mga panauhin, hindi mo dapat mawala ang bagay na iyon. Ito ang ating bargaining chip upang kumita ng maraming pera. Maliit na Hapon ang gustong bumili ng bagay na iyon para sa 1 bilyon lamang, isang panaginip lamang iyon. Sa sandaling ito, sa silid ni General Tadao, si General Tadao ay may panunuya sa kanyang mukha. Nang marinig ang kanyang mga salita, sinabi ng lalaking may salamin, "Huwag kang mag-alala, General, nagpadala na ako ng mga tao upang bantayan sila ng 24 na oras sa isang araw. Basta't mayroong anumang paggalaw mula sa kanila, makukuha ko ang balita sa lalong madaling panahon." Mabuti iyon. Tumanggaw si General Tadao, at pagkatapos ay sinabi sa Karit, "Karit, iiwan ko sa iyo ang pag-asikaso sa mga Hapon, huwag mo akong pababain muli, naiintindihan mo ba? General, huwag kang mag-alala, mayroon akong 12 ng mamamatay na naka-standby anumang oras." Kalmadong sabi ni Senator. Tumingin si Shakon kay General Tado at nagtanong, "General, hindi ko alam kung ano ang bagay na iyon na dinala mo mula sa labas. Bakit gusto ito ng mga Hapon ng labis, at kahit na ang matandang lalaki ay gustong bilhin ito mula sa iyo?" "Hindi lang ang matandang lalaki ang gustong ito," sabi ni General Tadao na may panunuya. "Sa tingin ko hindi magtatagal at lalong maraming tao ang magiging interesado sa bagay na ito sa aking kamay. Ang bagay na ito ay ang ating bargaining chip upang itaas ang presyo, kapag dumating na ang oras, ibebenta ko ito sa sinumang nag-aalok ng pinakamataas na presyo. Tungkol naman sa kung ano ang bagay na ito, talagang hindi ko alam. Isang pagkakataon lang na makuha ito. Ibibigay ko ito sa sinumang may pinakamaraming pera. Kung gayon hindi ko alam kung saan itinago ng general ang bagay na ito." Patuloy na nagtanong si Shakon. Nang marinig ito, tiningnan siya ni General Tadao, sumangkit ang kanyang mga mata at sinabi, "Shakon, huwag kang magtanong kung hindi mo dapat malaman, alam mo ba?" Nang marinig ang mga salita ni General Tadao, nanginginig ang mukha ni Shakon, at nagmamadaling sinabi, "General, mangyaring kumalma, ang ibig kong sabihin ay dapat itago ng general ang isang napakahalagang bagay na mabuti, sakaling magnakaw ito ng ilang maliit na magnanakaw, General, ang iyong pagkawala ay magiging malaki." Mahinang sabi ni General Tadao, "Huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay ligtas, walang sino man ang makakapagnakaw nito maliban sa akin." Tumanggaw si Shakon, at pagkatapos ay pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang tingin ni General Tadao kanina ay nagparamdam sa kanya ng amoy ng kamatayan. Kung nagpakita siya ng kaunting kasakiman para sa nakakaakit na bagay na iyon, natatakot ako na papatayin siya ni Tadao ngayon. Pinatay ang general. Sa oras na ito, isang lumang panahong Big Brother na nakasuot sa baywang ni Shakon ay tumunog ng malakas. Matapos niyang kumonekta at makinig ng ilang salita, sinabi niya kay General Tadao, "Dumating na sila sa ating panig, ngunit mukhang hindi sila naghahanap ng gulo." Nang marinig ang mga salita ni Shakon, si General Tadao ay tumawa ng may panunuya at sinabi, "Kahit na ang mga taong ito sa Golden Triangle ay nagsasabing gusto nilang patayin ako, ngunit kung gusto nilang gawin ito, hindi nila magagawa. Nandito lang sila upang makipag-ayos ng presyo sa akin. Oo, bumaba na tayo at hintayin sila."
Pagkatapos ng lahat, bumangon si General Tadao at lumabas na nakasuot ng kanyang sombrero. Gayunpaman, ang hindi alam ni na General Tadao at iba pa ay sa labas ng bintana ng silid ni General Tadao, isang itim na anino ang dahan-daang lumitaw sa silid pagkatapos umalis ni na General Tadao at iba pa. Ang itim na anino na ito ay si Yehan. Nang makita ang maayos na silid na ito, sinimulan ni Yehan na gamitin ang kanyang mga mata ng yin at yang upang makita ang lahat sa silid. Kung mahanap niya ang tatsulok na piraso ng bakal dito, ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Sito Zenshin ay maituturing na kumpleto. Gayunpaman, sa pagkadismaya ni Yehan, walang anumang gusto niya sa silid na ito. Dapat na itinago ni General Tado ang tatsulok na piraso ng bakal sa ibang lugar.